Alright mga kapatid, may bagong balita tayong nasagap. Siyempre may kinalaman pa rin to sa West Philippine Sea, lalong-lalo na sa Ayungin Shoal kung saan ay kamakailan nga lang mga tol ay nagkaroon ng insidente na talagang marami tayong mga kasundaluhan ng nasugatan o 8 tapos isa ay naputulan pa ng hinlalaki. So ngayon, eto siguro bagong taktika no na gustong gawin. Kasi sabi, kailangan daw munang aprobahan o kailangan munang may basbas ni President Marcos ang mga susunod na rotation and supply bago i-anunsyo. Alright? Ibig sabihin, siguro ilalatag muna sa kanya kung ano magiging plano, kung ano ang gagawing pagsusupply o pagro-rotational dito sa mga sundalo. Kapag naaprubahan niya, saka lang i-anunsyo, sigurong ganun. Well, anyway, panoorin na lang natin to mga tol para mas maintindihan natin itong balitang to mula sa News 5 Everywhere. Alright, so bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Kailangan na muna ng basbas ni Pangulong Bongbong Marcos bago i-anunsyo ang mga susunod na rotation at resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Sinigundahan naman I-anunsyo saan? 'Di ba? I-anunsyo saan? Kasi dati hindi naman nag-aanunsyo o magsasagawa tayo ng resupply mission 'Di ba? Nagsasagawa talaga sila regular resupply mission pero i-aanunsyo saan? Kasi kung i-aanunsyo 'yan sa pressman 'yan o sa TV, parang ano 'yan parang nagpapaalam na tayo niyan Indirectly pero parang nagpapaalam na tayo sa China O China, magsasagawa kami ng resupply mission ha? O alam nyo na ha, huwag kayong mabibigla. Parang ganun mga tol kung i-aanunsyo So kailangan linawin anong i-aanunsyo. na rotation at resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Sinigundahan naman ng Philippine Coast Guard ang sinabi ng Malacanang na hindi maituturing na armed attack ang pinakahuling panghaharas ng China. Binakapan ng PCG yung sinabi ng Malacanang. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. China, go back to Philippines. No, go back to China. It's not China. This is not China. This is the Philippines. This is China, go back to Philippines. Sa kabila ng Ito yung videong inilabas ng China, mga tol, na sinasabi nila Pilipinas daw ang nangaharas sa kanila. Mga tol, para mga eng-eng no? This is the Philippines. This is China, go back to Philippines. Sa kabila ng konfrontasyong yan ng mga tauhan ng China Coast Guard at ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal noong Lunes, kung saan inararo ng China ang mga barko natin, nanutok ang mga Chino ng palakol at kutsilyo, binutas ang isa nating rubber boat, at naputulan pa ng daliri ang isang sundalong Pinoy. Magpapatuloy pa rin daw ang mga katulad na routine at resupply mission para sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal batay sa rekomendasyon ng National Maritime Council. Pero ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, kailangan munang aprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga susunod na misyon bago ito i-anunsyo sa publiko. The policy recommendation that was mentioned by the So inaanunsyo pala sa publiko, no? Magsasagawa kami ng resupply mission. Kasi usually mga tol, tapos na yung resupply mission, ilang linggo na nakalipas. Saka lang na ibabalita. 'Di ba? Executive Secretary being the chair of the National O siguro inaanunsyo nila kasi minsan may mga kasama silang media, pero hindi sa publiko, 'di ba? Sa mga media lang siguro. Commission that was mentioned by the Executive Secretary being the chair of the National Maritime Council is that we will be announcing the routine resupply operation is subject to the approval of our President. Sinabi kahapon ng Malacanang na baka misunderstanding o aksidente lang ang pinakahuling girian ng Pilipinas at China sa Ayungin Shoal. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi ito maituturing na armed attack. Okay mga tol, hindi tayo kalaban ng gobyerno Gusto ko lang ninawin to mga tol. Tayo ay isang simpleng mamamayan lamang na nagbibigay ng opinion at nagbibigay ng reaksyon. Okay? So ang sabi ng Malacanang, ito daw ay hindi maituturing na armed attack. Okay, so ang mga palakol, mga kutsilyo ay hindi pala armas, no? Hindi pala siya mga armas.
At yung ginawang pag-atake ng China, yung tipong pagtira nila dito sa mga bangka, not necessarily dun sa mga tao, mga tol. Kasi pag sinabing armed attack, 'di ba nakalagay naman dun sa definition nila sa mga vessels, sa mga properties, hindi lang basta sa human ha, hindi lang basta sa mga personnel, 'di ba? Yung tinatawag nilang armed attack, pwede yan kapag halimbawa titirahin mo yung isang kagamitan. For example, etong mga barko nga kasi nasa dagat tayo, wala namang lupa diyan eh. 'Di ba etong mga ginawa nitong mga Chekwa, may hawak-hawak silang patalim. Sinaksak nila yung rigid boat natin kaya nabutas. At ipinakita na wasak-wasak yung navigation dahil pinagpapalo daw yun. Hindi natin alam kung anong pinampalo doon. Pero sabihin na lang natin pinampalo nila palakol. So ang palakol pala at itong patalim ay hindi nila kinikilala bilang armas. So ayan, malinaw mga tol ha. Kung susundan natin yung ano nila, yung naratibo nila mga tol. At kung susundan natin yung logic nila. Kasi ang armas na hinahanap nila mga tol, yung water cannon, hindi armed attack yun, sabing ganon. So eto mga kutsilyo, palakol o bolo, kung ano pa man yung gamit nito mga Chekwa, hindi pa rin daw armed attack yan. So talagang ang kailangang gamitin nitong mga Chinese na to is mismong firearms para matawag na armed attack. So malinaw sa atin yan mga tol. Kung susundan natin yung sinasabi nila. Okay? So yung ginawa nitong mga Chekwa na paghampas, pagpalakol o pagsaksak dito sa rigid boat, hindi pala armed attack 'yon mga tol. Yan ah. 'Yun ay sa pagpapaliwanag ng Malacanang mga tol na sa ngayon wala tayong magagawa kundi pakinggan lang muna sila. Pero para sa aking pananaw mga tol, akin lamang, armas na yan mga tol eh. 'Di ba? Kasi minsan 'pag wala kang dalang firearms, yung mga patalim, matuturing mo ng ano yan eh, puwede mo ng armas yan eh, pangdepensa sa sarili mo eh. Yang bolo, yang palakol, 'di ba? Tapos dala-dala mo diyan, ipapalo mo sa isang properties ng gobyerno ng Pilipinas. Akala ko ba merong immunity yan, 'di ba? Pero bahala sila, paliwanag nila yan mga tol eh, tayo lang naman ay nanonood eh. Pero ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo doon sa sinabi ng Malacanang mga tol na hindi daw ito matuturing na armed attack? Okay, so kailangan pala talaga baril mismo. Sinigundahan din yan ni Tariela. Let me also emphasize, no? Although we would like to emphasize na ito ay isang harangan lang ng resupply operation. But there is no reason na i-interpret natin ito na this is an armed attack dahil ang intention lamang naman ng China dito is to prevent the resupply from being successful. Masyado tayong maunawain. Masyado tayong mabait. Tayo na mismo ang nagpapaliwanag para sa side ng China. Habang ang China pinipilit at iginigiit nila na Pilipinas ang may kasalanan, tayo namang mga Pilipino ang sinasabi natin, oo, hindi lang nagkaunawaan. Wala namang intensyon ng China ang manakit eh. Hindi naman nila intensyon na saktan tayo. Ang gusto lang naman nila is pigilan yung resupply mission. Masyado tayong mabait mga tol. Ay nako po. Sige, tuloy na lang natin to. Wala naman talagang intensyon na sabihin nating harapan na makipagsakitan or gamitin yung axe, kutsilyo. Oh, wala pang intention. Tinutok lang ng China yon mga tol. Sinabi, tinutok lang ng ganun ng China pero wala silang intensyon na ihampas sa atin yon at wala silang intensyon na natira o saktan tayo. Well, wala naman talaga silang hinampas in the first place na personnel, di ba? Pero sinira nila, fact yun mga tol sinira nila yung inflatable boat natin. Okay? So, hindi nga nila sinaktan. Pero unang-una, nag-tear gas sila, which is alam ko masakit sa mata yon, sabi ng mga nakaranas na, ng tear gas sila. So, at saka nanutok sila mga tol ng kanilang mga patalim na hindi pala armas. Okay, hindi armas yun. At saka binutas nila yung rigid boat. So, ang nangyayari mga tol, inuunawa na lang natin itong Chekwa, mga Chekwa. Inuunawa natin at tayo na mismo yung nagpaparaya at sinasabi natin na wala naman silang intensyon. Okay, ulitin ko mga tol hindi tayo kalaban ng gobyerno. Actually, sinusuportahan nga natin mga tol kung ano yung mga nagiging hakbang ng gobyerno natin. Pero dito sa mga naririnig nating pahayag, mukhang talagang wala tayong balak mga tol pumalag kahit kailan. Alright? So tuloy natin to.
para makipagbuno sa ating mga kasundaluhan. No? Para rin sa isang maritime expert, hindi ito maituturing na act of war. Not every unlawful Pwede yun eh. Oo, itong sinasabi. Oh, hindi ito maituturing na act of war. Pwede yun mga tol. Itong sinasabi ni Batong Bakal. Kasi kung act of war, kung gegerahin na talaga tayo, bakit pa sila manunutok ng mga palakol? Ihahampas na nila yun. O kaya hindi na palakol dala-dala niyan. 'Di ba? Talagang may dala-dala na mismong firearms yung mga yon. Kung talagang gusto nilang makipaggera. Pero hindi pa to matuturing na act of war. Pero yung armed attack na sinasabi, armas na yun ginagamit nila mga tol eh. Sa hindi man nila inatake yung ating mga personnel, inatake naman nila yung mga barko natin para mapigilan mismo nila yung ating paggalaw, 'di ba? Act. Saka yung pagbangga nila, yung pagbangga ng barko nila doon, pagbangga nila doon mga tol, hindi nila iniisip na maaring makasakit sila o kaya may masawi, may matamaan na sundalo doon sa ginagawa nila mga tol. Hindi nila inisip yun. Hindi inisip ng mga China Coast Guard yun na, teka, ibabangga natin tong, kitang-kita sa video, di ba? Binangga nung barko nung China yung mga rigid boat. Yun nga dahilan kung bakit may naputulan ng daliri. Imagine mo, kamay pa lang yung tinamaan. Kung mas naging malala, braso mismo na ipit, o di putol ang braso nun. Kung tumama mismo sa ulo, di dedo na yun. Diba? Pero hindi pa armed attack at wala silang balak manakit. Sabi nga gano'n ng PCG natin. Hindi nila intensyon manakit, mga tol. Sundan na lang natin yung sinasabi nila. Of a state is necessarily what we call a casus belli, no, or an act of war. These are not yet enough to be considered as an armed attack that warrants the engagement in self-defense or the right of self-defense. Para naman sa isang mambabatas, tila lumamya ang ating gobyerno Hoy! sa pagtugon sa mga panghaharas ng China. Parang medyo ako kay Castro Hindi ko gusto to si Castro eh. Sa totoo lang pero parang mas ako sa kanya ngayon medyo mas sang-ayon ako sa kanya. Ulitin natin mga tol disclaimer, hindi tayo kalaban ng gobyerno at hindi tayo tumutulig sa gobyerno. Actually, tayo suporta tayo dun sa ginagawa nila eh. Pero sa pagkakataong to mga tol, medyo lumamya talaga tayo. Lumamya as in. Hindi natin gusto gera, ulitin ko hindi natin gusto. Pero dito yung reaction natin sa ginawa ng China, malamya tayo mga tol. Tingin ko parang very soft ang approach natin dito. No? Kailangan talaga natin nung mas matapang na stand. Mas matapang na move dito. Pero yung ginawa nilang aggressiveness na yun, attack na yun sa atin, ano? Parang naghahamon na sila ng, kumbaga, parang naghahamon na sila ng gera. Hindi siya act of war, pero nagpo-provoke na sila ng ganun, mga tol. Kasi gawin natin yan sa kanila, mga tol. Ewan ko lang kung anong gagawin ng China sa atin. Kumbaga, parang naghahamon na sila ng gera. Mga kutsilyo, yung mga papatay yan eh. Diba? May intention talagang kill. Paglilinaw naman ni Tariela, hindi ibig sabihin ito na palalampasin lang ng ating pamahalaan ang ginawa ng China. The national government still condemns those barbaric, inhumane, and illegal actions of the Chinese Coast Guard. Pero Puro tayo sat-sat sa ganyan. Pero wala eh. Abang pasobra ginagawa ng China, tayo pa mismo nagde-defense sa side nila eh. Yun ang nakakalungkot mga tol. Diba? Sinasarcastic na lang natin pero mga tol, nakikita natin, napapanood natin, parang tayo na mismo yung nagbibigay ng paliwanag para sa side ng China. Hindi nila sinasadya yan, hindi nila intention saktan tayo. Wala naman silang intention ng manakit. No? Ano lang yan, hindi lang pagkakaunawaan. Ay, naku po. hindi pa rin daw ito sapat na dahilan para humingi tayo ng tulong sa ibang bansa o pairalin ang Mutual Defense Treaty natin sa Amerika. Nagbabalita mo. Pero alam nyo mga tol, mas okay pa sana kung sasabihin ng gobyerno. Nasaksihan ninyong lahat. Ito kunyari, gobyerno magsasalita. Nasaksihan ninyong lahat kung anong ginawa sa atin ng China. 'Di ba? Kitang-kita nyo na parang hinahamon na tayo ng gera. Pero ayaw nating pasukin 'yan dahil una, mahina ang ating puwersa at ayaw nating ilagay sa mas malaking peligro ang ating sambayanan. Hindi natin pa hihingin sa ibang bansa na tulungan tayo pumasok sa gera
dahil binabangon natin ang ating ekonomiya. Kailangan magkaisa tayo mga tol at manindigan na atin ang West Philippine Sea. Lalaban tayo sa legal na paraan. Lalaban tayo sa ibang paraan pero hindi sa karahasan. Ganun lang sana mga tol eh. Hindi yung nagpapaliwanag pa tayo para sa side ng China eh. 'Di ba? Kaso ang nangyayari mga tol, nagpapaliwanag yung gobyerno natin para sa side ng China. My goodness. Ay naku po. Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.